Update naman tayo sa Espanya Boulevard sa Maynila na karaniwang binabaha kapag maulan. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol, kumusta dyan? Alam mo Rafi, yan nga sanang sasabihin ko, pabago-bagong panahon, may climate change siya, pero eto talagang Espanya, Rafi, ang ikangay masasabi nating suki na ata sa baha tuwing masamang panahon. Sa katunayan, Rafi, nandito tayo kahapon at hanggang ngayon, walang pagbabago sa sitwasyon na nanatiling baha dito sa area. Bagamat, sabi ng mga taga-DPWH na magdamag na nagbantay dito, kung ikukumpara kaninang umaga, yung nakikita nyo yan sa ating likuran, mas mababa ng araw po yan dahil medyo humupa na ng bahagya. Pero ganun pa man, mataas pa rin ang baha dito sa Espanya ayon sa mga taga-DPWH na nagbabantay pa rin dito sa area. Bumaha ito, Rafi, nung nagsimula nga na manalasa ang bagyong Krising. As of 10:20 a.m. kanina, nasa 20 cm ang taas ng baha dito sa ating kinaroroonan. Mas mataas syempre sa gawing gitna ng kalsada kung saan may mga nag-swimming na mga bata. Kaya mangilan-ngilan na lamang ang sasakyan ng mga dumaraan. Kadalasan kung hindi mga truck o bus ay ang mga pick-up o yung mga 4x4 at malalakas ang loob na talagang nangas na sumuong sa baha. Magdamag na nagbantay dito ang DPWH Flood Watch na nagmumonitor sa level ng tubig dito mayat maya. Mahalaga ito, Rafi, para malaman kung pwede pang madaanan ang lugar, lalo na sa mga light vehicles. Kanina nga, Rafi, no, napansin natin na dinadivert na nila ang mga sasakyan kapag natapos na nilang isukat ang level ng tubig dito dahil alam nila na medyo delikado na ito sa mga maliliit na sasakyan. Samantala, sa 10 a.m. kanina, meron ng 22 evacuation sites sa Manila at meron na ring 842 na pamilya na inilikas dito sa lungsod ng Maynila. Halos lahat na rin ng kalsada dito sa lungsod ay baha. Merong hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan, gaya na lamang dito sa Espanya area, meron sa Blooming Tree, De La Fuente at iba pa. Rafi, hindi lang masyado siguro makikita dito sa ating background, dahil lumilim lang tayo dito sa tulay, pero patuloy tayo nakakaranas dito ng katamtaman, hindi naman ganun kalakas ang ulan. Ito yung pinangangambahan ng mga nagbabantay at mga residente dito dahil kahit humuhupa ng bahagya ang tubig ay hindi talaga ito totally nawawala, Rafi, dahil tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. So patuloy pa rin silang magbabantay dito at nakikita natin may mga mangilang-gilang sasakay na rin na hindi na rin talaga nangahas nga na sumubok na dumaan dito sa Espanya dahil syempre mula dito sa ating location, mas malalim pa sa gawing gitna doon. Kaya iyon, kung makikita ninyo, in an ordinary day, talagang alam naman natin na napaka-traffic dito. Pero ngayon, bihira ang mga dumadaan na sasakyan. Rafi. Marisol, may naging paliwanag ba yung DPWH kung bakit ganyan pa rin yung sitwasyon? Kasi alam natin, tinaas na yung bahagi ng Espanya, di ba? At meron pang malaking drainage sa ilalim. So hindi na ba ito sapat? Unfortunately, Rafi, wala silang naibigay na paliwanag. Well, we understand, Rafi, kasi they're not the persons in authority na authorized na magsalita ba sa ganung bagay. Kaya ang ginawa lang nila, para kahit paano mamitigate ang sitwasyon dito na hindi lumala, mayat maya rin silang nag-iikot, Rafi, kasi kasama sa kanilang binabantayan dito, bukod sa nagbabantay sila ng level ng tubig, pag may mga basurang palutang-lutang na maaaring makabara sa mga drainage, agad nilang dinadampot yan at tinatanggal sa area para kahit paano, kapag ganitong medyo mahinang ulan, ay humuhupa ang tubig dito, Rafi. May mga stranded pa bang commuters dyan, Marisol? Rafi, wala naman so far, no? Although kanina, nung dumating dito kanina tayo maaga, may mga ilan na naglakad na lang kasi bihira na rin ang mga dumadaan na jeep dito, Rafi. So may mga mangilan-ngilan tayong kababayan kanina, actually even hanggang sa mga oras ito, na naglalakad na lamang dito sa area kasi walang nadaan masyadong mga pampaserong jeep, Rafi. Kung meron yung bus, punuan na rin, Rafi, at bihira na rin, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.